Hello po mga Cubs! Welcome po sa aking channel, cubsfarming.tv. At ito po yung siguro yung una kong video na papakita ko na face reveal na po ako dahil nga po kahit paano naka 1K subscribers na po tayo. Nag-start po tayo mag-vlog noong March 2023 ngayong year na po na ito. At tinayo po natin yung cubsfarming.tv para po may share yung mga information about sa catfish farming, yung paghihito po, no? So yun nga po, actually ang hirap po talaga maggawa ng content sa pag-vlog, no? So bigla lang po namin naisipan na bakit hindi namin i-document yung mga ginagawa namin sa paghihito. So nag-start po kami maghito last year, 2022, February po yun. Nagpagawa po kami ng 2 concrete pan. So ayun, from last year nag-start po kami kahit paano. Palaki na pong palaki yung farm kahit paano po, no? Nag-expand na rin po kami kahit paano. At syempre from sa una po talaga magpi-fail po talaga kayo. Pero wag lang po kayong susuko. Continue nyo lang. So ang system na gamit po namin sa paghihito is ito po yung traditional farming, catfish farming po. Ito po yung traditional method pa rin, nagpapalit ng tubig weekly. Tapos ang dinagdag lang po namin dito, naglalagay po kami ng mga probiotics. Ito na po yung Nitrofix saka yung Orobiotics. So ito po yung dinagdag po namin dito para mapabilis po yung paglaki nila. At the same time, gumanda po yung yung quality ng hito. Napaka-importante po kasi ng quality hito Ayun po yung namin dito. At saka as much as possible, sa limited space na area nyo, pwede po kayo magtayo ng negosyo. Yun po yung namin dito. Saka yung mga nagsisimula pa lamang, pwede po namin tulungan at may share yung mga information na experience na po namin in the past. Malapit na po actually 1 year, more than 1 year na po. So once again mga Cubs, ito pong mga sinishare po namin ay base lamang din po sa experience namin sa paghihito, catfish farming, at nasubukan na po namin, kaya sinashare po namin sa inyo. At the same time, continuous learning po tayo. Lahat naman po tayo nag-upgrade po. So meron kayong alam na hindi ko alam, meron akong alam na hindi nyo po na pwede kong i-share. So ganun po yung natin dyan. At ang purpose po ng video na to ay for information lang po at base po sa experience namin. So again, pwede nyo pong gayahin itong proseso na to, pwede pong hindi. So nasa sa inyo na po yun. At kami po, ito po yung sinusubukan namin at proven na po at mabilis po yung harvest. So usually nag-start po kami 5 inches. Minsan po nag-start po kami 4 inches, so maabot ng 2 months yung harvest. Pero recently nag-start po kami 5 inches. So nasa 40 days po, almost wala pa minsan po 1 month and 10 days nag-harvest na po kami minsan. Ganun po yung niya, ganun po kabilis sila lumaki. Though ito po kasi kumbaga maganda po yung immune system nila, yun po yung kagandahan po noon. At the same time, napiprevent po natin yung pagkakaroon ng fungus sa mga hito. Yun po yung doon. Kasi usually pag mga concrete pan, mga ganun, yun po yung talaga yung kalaban nila. Sa experience po namin, yung fungus lang po talaga sa concrete pan. So yun po yung, kaya nung simula po kami naglalagay ng ganito, syempre paminsan-minsan naglalagay din po kami ng asin at itong probiotics. So magsimula po noon, hindi nawala na po yung fungus. Kahit bago pong delivery yung mga hito, wala na pong fungus. Saka less na rin po yung mortality. So recently po, meron po kaming in-order dun sa pan number 3. Nasa 4,600 pieces po yun na fingerlings. Nasa 5 inches po yung size ng ito. At so far, isa pa lang po yung mortality. Pagka-deliver po ng next day, isa lang po yung mortality. Saka malalakas po sila. Siguro sa tibay na rin po sila kasi galing na rin sila sa concrete pan. Tapos dineliver sa concrete pan. So kaya po, less po yung mortality compare po galing sa earth pan. Tapos tinransfer sa concrete pan. So yun po yung kagandahan nun.
So yung level po ng water namin, kung makikita niyo po diyan sa video na yan, ano lang po yan, mababa lang po talaga kapag bagong delivery. 10-inch po yung taas, yung level, water level po, no? Sobrang baba lang kasi malawak naman po yung pan, straight siya. So yan po yung size ng pan na yan, 3 by 8, nasa 24 square meter po yun, yung ano niya, yung area niya. Yan po. So ayan, masisigla naman po yung mga hito, saka napaka-less po ng mortality. So 10-inch po yun. So ang may stage po kasi yan, yung paglalagay po ng fingerlings, anong ng probiotics. Okay, yung pong for example po, bagong delivery po sila, hindi po muna kami naglalagay niyan. Minsan naglalagay lang po kami once a week. Minsan kumaga parang alternate lang din po, hindi naman po lagi-lagi. Pero kung may budget kayo, wala namang problema. Option nyo po kung pwedeng twice a week, pwedeng 3 beses sa isang linggo, wala pong problema. Maglagay kayo yung odor fixer saka with Nitrovix po, no? Wala pong problema yan. 10-inch po yung taas ng water level, tapos maglagay po kayo ng depende po kasi sa area nyo eh. For example po, yung area po ng pan is 4 by 3, so nasa 12 square meter. So tanggalin nyo na lang po yung 2, gawin yung 10. So every 10 square meter, maglagay po kayo ng 5 grams ng odor fixer, yung Nitrovix. Tapos yung water po, isang litro. Okay, maglalagay po kayo nun. Tapos maglagay lang po kayo konting molasses. Konti lang, kahit hindi masyadong marami. Yung molasses po yung nabibili lang sa Lazada, Shopee, available po yan. So tapos po yan, i-mix nyo lang po. Tapos same procedure lang po sa previous video na in-apply po namin. Pero yung water level, mababa lang din po siya. Saka isang beses lang po sa isang linggo kami naglalagay. Minsan nga po nag-iisip po kami, like kung mabibilang nyo sa isang buwan, siguro 2 beses lang. Napaka limited. Compare kapag malaki na sila, doon talaga kami nag-boost. So yun po, i-ferment nyo lang po siya ng 12 hours. Tapos kahit wala ng aerator, kami hindi naman nag-aerator, takpan nyo lang po siya. Tapos kinabukasan yan, pwede nyo na pong i-apply sa pan nyo. Sa traditional catfish farming, traditional method po, no, yung paglalaki ng hito, yung pagkukulture, sa amin po basta napaka-importante po ng water management. Unang-una po yan, pangalawa na lang po yung talaga yung pagkain, kasi ang hito po talaga kapag mabilis po sila lumaki kapag maganda yung patubig nyo. So kung maganda yung area nyo, madali yung maganda yung tubig, madali kumuha sila na mag-deep well. So yun po, ikalat na lang po yung molasses sa area ng pan nyo, with yung na-ferment po, no? Tapos yun, after nun, palipas kayo ng siguro mga 1 hour, 2 hours, doon po kayo magpakain. So wag po kayong maglalagay nun ng busog sila, at saka mataas yung tubig para ma-absorb po nila kagad kung sa mababa yung level ng water. So yun po yun. Tapos magpalit po kayo ng tubig, siguro after 3 days or 2 days, so depende po. So ito pong pan number 3, nakuha namin po sila noong August 3. So ngayon po is August 14, naka 11 days na po sila. Day 11, ito ina-update po namin daily, minomonitor po namin. Magsimula po nung kinuha namin sila, hindi po kami naglagay ng Nitrovix, walang salt, wala pong kahit na pero nag-survive po sila. Yung water lily lang po yung nilagay namin. Okay naman po sila, basta nagpapalit po kami ng tubig. So minsan po kasi kailangan maganda rin po yung, kung maganda yung quality ng tubig nyo, yun, basta magpalit lang kayo, pakainin nyo sila bago yung tubig. Kami, wala na rin po kaming aerator. Yung dito po kasi kahit walang aerator, okay naman, nabubuhay naman sila. Pero dapat make sure na merong kahit paano gumagalaw yung tubig. Like for example, dun po sa amin, meron po yung gravity na tumutulog, pumapatak. Makikita nyo yung mga bulb na yan, may mga gripo po siya na maliliit na half inch lang po yan, mga yan. Patak lang po yan. Pero sapat na po para
makapagbigay ng oxygen. Saka yung ventilated naman po yung yung pan namin. Kaya yan. So nakaless na po kayo sa kuryente. So yun po yung kagandahan doon. Na kahit paano, siguro once a month maglalagay po kami ng Nitrofix or the fixture pag fingerlings pa lang. So mga Cubs, hanggang dito na lang tong video na to. At sana po may natutunan po kayo sa kung paano po ang pag-apply ng molasses with Nitrofix and Odofixer or probiotics pag fingerlings stage po sila. So yun po. At huwag kalimutan mag-like and subscribe po. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload po namin. At nais ko lang din po magpasalamat sa mga suporta sa aking channel. Sana continuous po yung pag-support nyo. At ang layunin po ng video na, ang vlog na to, makatulong po sa mga gustong mag-start po ng business sa YouTube farming. At kung ano pong gusto nyo i-open na topic, open po tayo dyan. Pag-uusapan po natin. At mag-comment lang po kayo sa comment section. Maraming salamat po and God bless. Hi! Hello! Nasa ko. Mga Cubs. Ayan si Maki! 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 Hello!